Ako to si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, hiwaga at katatakutan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong gumimbal sa maraming tao. Handa ka na ba? Ang bus na walang lulan. Gabi noon, bandang alas 12 ng hating gabi sa kahabaan ng EDSA. Kilala ang EDSA na hindi natutulog. May mga ilaw, may mga sasakyan, at kahit 10 oras ng gabi, laging may nagmamatyag na MMDA. Isa sa mga naka-duty noon ay si Kaloy, isang simpleng traffic enforcer. Matagal na siya sa serbisyo at sanay na siya sa lahat ng klase ng motorista. Mabagal, mabilis, lasing, galit, antok, at minsan may multo. Pero ngayong gabi, kakaiba ang mapapansin niya. Habang nakatayo siya malapit sa isang flyover sa may Ortigas, napatingin siya sa isang paparating na lumang bus. Hindi ordinaryo ang bus na iyon. Kulay kalawangin na ang gilid, basag-basag ang ilang bintana, at tila umuusok ang makina kahit hindi naman bumibilis ang takbo. Habang papalapit, napansin ni Kaloy na punong-puno ng pasahero ang loob. Ngunit may kakaiba. Lahat sila nakayuko. Walang gumagalaw, walang nagsasalita, parang mga manika, parang mga bangkay. Tinangka niya itong sitahin dahil bawal na ang lumang bus na ganito sa kahabaan ng EDSA. Sumenyas siya. "Hinto!" Sigaw niya. Tumigil ang bus. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinilip niya ang plaka. Kanselado na. Ipinagtaka niya dahil ayon sa record, matagal ng aksidente ang bus na yon. Total wreck. Wala na dapat bumibiyahe. Kinilabutan si Kaloy pero nilakasan niya ang loob niya. Sinaraduhan niya ng flashlight ang loob. Mga tao, nakayuko. Walang muka. Walang ilaw ang loob ng bus pero kitang-kita niya. Itim ang butas ng mata ng mga pasahero, parang pinukpok ng martilyo ang mga ulo. May biglang lumapit sa bintana. Isang babae, maputla, putol ang kalahating katawan. Nakangiti ito kay Kaloy. "Bakit mo kami pinatitigil? Gusto mo bang sumakay?" Napaatras si Kaloy. Nang sumilip siya sa harap, nakita niya ang driver. Walang ulo, pero humarurot palayo ang bus, parang walang nangyari. Kinabukasan, ikinuwento ito ni Kaloy sa mga kasama niya. Tiningnan nila ang record ng plaka. At totoo nga, 4 na taon nang patay ang driver at lahat ng pasahero sa bus na iyon. Nahulog sa bangin papuntang EDSA. Walang nakaligtas, total wreck ang bus. Hindi na binuo ulit. Pero gabi-gabi daw, tuwing alas 12, babalik ito para maghanap ng bagong pasahero. Binalaan si Kaloy, huwag nang mag-duty sa oras na iyon. Pero minsan, pag napadaan ka sa EDSA at may bus na puno ng nakayukong tao, huwag kang lalapit, huwag mong titigan, huwag kang sasakay. At kung sakaling tinawag ka ng konduktor, tumingin ka lang sa lupa dahil baka ikaw na ang susunod nilang kasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. May sarili kang kwento ng kababalaghan, isend mo na sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan, dito lang sa Creepy Tambayan.